Makikilala ka po nila sa iyong pagiging philanthropist. Thank you very much po, Miss Mara. Ayun na nga, isang magandang araw po sa inyo lahat. Alamin po natin kung ano pong meron at ang tunay na ugali po ni Miss Mara Tamundo. Ma'am, magandang umaga po. Hello, magandang umaga. Ito talaga ako, paggising ko, nakaayos na kaagad ako. Pero syempre, dahil tayo pang masa, Opo. talagang, niyakap ko kasi ang masa. Pero ako naman, ginusto ko na ma-interview ako para mas makilala pa po ako ng mga kababayan natin. Una sa lahat, syempre, ako ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila, na kung saan nasaksihan ko at naranasan ko ang totoong buhay nating mga Pilipino. Pero hindi ako nagpadala doon sa kahirapan, hindi ako nagpadala doon sa hirap ng buhay, kundi naging inspirasyon ko pa yun para talaga magsikap ako sa buhay. Ayun. Kumbaga, ako as a normal Mara Tamundong, typically ako talaga homebody ako eh. Kumbaga, as much as possible, nasa bahay lang ako. Hindi ako mahilig lumabas. Hindi ako masyado naka-experience ng gimmick. Hindi ako nakatikim ng mga alak. So, wala akong bisyo, anything. Talagang very simple living lang talaga ang nakalakihan ko na syempre, gigising ka sa umaga, tutulong ka sa magulang, gawaing bahay, papasok sa eskwelahan, after sa school, uuwi diretso ng bahay, gagawa ng assignment. Yun yung typical na talagang aking lifestyle kahit nung bata pa ako. So, yun nga po mga minamahal nating babae. No? Yun po si Miss Mara Tamundo pag nasa loob po siya ng kanilang tahanan. At syempre, dadagdagan ko pa yan. Sa bahay, para malaman ng ating mga kababayan, sobrang maayos po ko sa bahay. Kasi ang mama ko naturuan talaga ako ng tama na talagang lahat, kumbaga lahat ng gawain sa bahay marunong ako. Hindi lang siguro halata, pero kahit na anong gawain sa bahay, maglabang, mamalaan siya, magluto, maglinis. Yan yung typical na Pilipina talaga, na talagang Pilipina na mag-aasikaso sa tahanan. So, yun no, mga mahal nating kababayan. Mamaya igagala namin kayo dito po sa loob ng tahanan ni Miss Mara Tamundo. Okay, ma'am. Ma'am, follow-up Yes. question po. No? Okay. Sino po ba si Miss Mara Tamundo noon at sino po si Miss Mara Tamundo sa ngayon? Okay, masyadong in general. Pero, hindi, una, ako talaga, nag-aral ako, graduate ako ng elementary, high school hanggang college, Catholic school. Very Catholic ang upbringing ko. So, talagang yung exposure ko sa pagbabasa ng Biblia, pagising mo, magdadasal ka na, bago ako matulog, magdadasal ka na. Yun yung typical na buhay ko noong ako ay kabataan pa. So, swerte lang ako kasi syempre, yung itinuro sa akin siguro tamang values, kaya talagang na-adapt ko yun. At saka nakita ko naman na pagiging Pilipino talaga dapat maging magalang. Ako yung tipo ng tao na takot ako sa mga magulang ko eh. Pagka sinitsitan lang ako ni mama, natatakot na ako. Kasi nandun yung respeto. Hindi dahil takot ka, pero ayaw mo bang may masabi na baka nagkamali ka, baka may nagawa kang hindi maganda. So, masunurin ako masyado to the point na pag sinabi ni mama, kailangan gumising na maaga, mauuna pa ako sa kanilang lahat. Ganun ako. Mapagmahal ako sa pamilya, kasi dahil 7 kami magkakapatid, pangalawa ako sa panganay. So, nandun na maaga pa lang, responsible na kaagad ako kasi dahil nga ang both parents ko nagtatrabaho. So, kadalasan kami yung napagbibilinan ng mga kapatid naming maliliit. Kaya natuto ako sa gawaing bahay. Tsaka natuto ako maging responsable. Dahil pag yung mga kapatid ko nasa eskwelahan, magkakasama kami sa bahay, tapos si mama wala, magluluto yung panganay naming kapatid, ako nakatoka sa paglilinis at saka paglalaba. So, hati-hati kami ng gawain. Ako hindi ako mapakali. Bago ko matulog, bago kami talaga humiga, binibilang ko yung mga kapatid ko. Wow. Kung 7 na ba kami, hindi ako mapakali. Halimbawa, yung kapatid ko maliit lumabas, hindi ako matutulog hanggang hindi kami kompleto sa higaan. Ganun ako na tipo ng kapatid. Tapos, gusto ko, kung halimbawa, syempre may times na napapalo kami ni mama dahil nung araw talagang sinturon, hangin. Pero hindi naman yun yung disiplina na wala sa lugar ha. Ako, pagka napapalo yung kapatid ko ng mga lalaki, yan for example, si Engel, di ba kilala niyo naman si Engel? Opo. So, sobrang naaawa ko, ma. Ako na lang
paluin nyo, wag na. Ganun ako. Parang kumbaga sa akin, ayoko na makita na sila masasaktan. Kaya siguro parang nadala ko yun hanggang sa lumaki ako. Kaya ganun ako magmahal ng kapwa. Kumbaga, para sa akin, hindi lang nakasanayan kundi yun yung talagang parang feeling ko, kailangan magkaroon ka lagi ng pagmamahal sa iba. So, sa mga, ayon sa mga kwento mo, ma'am, andun na po yung leadership niyo bilang pangalawang panganay Yes. sa family. So, well organized, especially sa mga gawain Lahat, bahay. oo. Kapag may binilin si Opo. mama, lahat yan. May So, bilis nararanasan ako. niyo rin po, ma'am, yung mamalengke dyan po sa Oo naman. lugar ng Zapata. Actually, ang kapatid kong panganay naka-assign sa palengke. So, pagka hindi siya pwede dahil nasa school siya, ako yung mamamalengke. Kung wala lang si mama. Halimbawa, Monday to Friday, si mama busy kasi gumagawa lesson plan sa school, maaga siya. So, kung hindi niya magagampanan, kami yung pupunta sa palengke. Tapos may dala-dala lang kaming listahan. Kilala kasi ang mama ko sa palengke. So, pag pupunta kami, papakita ko lang, ay, naku, kay ano pala to? Kay Lori anak to, kailangan maayos yung ibibigay na ano dito, karne, gulay, ganyan. So, nasanay ako. Bilang parte ng pamilya, ang iniisip ko, ganun talaga dapat sa pamilya. Magkakatulungan kayo, hindi yung porket. Kasi I started going to market when I was 6 years old. Natuto ako maglinis ng bahay when I was 5 years old. Batang-bata pa ako. Parang akala ko naglalaro lang ako noon. Kapag sinabi ni mama, ibabad mo na yung uniform nyo dyan kasi mamaya ako na lang lalaban, ikaw na magbabad. 5 years old ako nagbababad ng uniform ko. So, parang feeling ko, feeling ko naglalaro ako, na-enjoy ko siya. At the same time, parang feeling ko may pakinabang ako sa bahay. So, yun nga po, ma'am, sa mga good characteristic mo. So, talagang lumabang ka bilang SK ay talagang patok naman kagad. Oo, actually, nag-SK kami, 3 babae, yung panganay, then sumunod ako. Kaya lang si Margie hanggang Kagawad. Ang nag-encourage talaga sa amin na mamulat na tumulong yung papa ko. Kasi very, very, into politics. Yung kumbaga makabayan ba, yung nationalistic. Which is ako, born and raised ako as being nationalistic. Na kailangan mahalin mo yung sarili mong wika, sarili mong kultura, mahalin mo yung Pilipinas, yung pagiging Pilipino. So si Papa, nung lumalaki kami, meron kaming foundation, yung Good Parents for Good Children Foundation, na kung saan, lagi ko naririnig kay Papa, mag-aano tayo ng mga pagkain, mamimigay tayo, may medical tayo, meron tayong dental, meron tayong ibibigay ng mga gamot. Sabi ko, ano ba si Papa? Doktor ba to? Guguluhan ako. Kasi akala ko, yung ginagawa niya, trabaho. Pero nung lumalaki na ako, naintindihan ko na pagtulong pala yun. Nasa akin, nakasanayan ko siya na ganun yung namin, ganun yung way namin sa mga tao. Nalalabas kami, magbibigay kaming grocery, ganyan. So, doon ko na tumutulong pala si Papa. Kasi pag pumupunta kami sa isang event, pinapakanta kami, 3 kaming babae. Kasi kami 3 yung panganay, di ba? Si Margie hindi naman masyado kumakanta. Si Cathy kumakanta. Pero ako, palihim lang yung pagkanta ko. Backup singer. Palihim lang, ayoko ipagkalat na marunong ako kumanta. Kasi parang nahihiya ako na magkompetensya kami nung kapatid ko panganay. Parang ayoko nang meron kaming competition within sa family. So yun, kumakanta kami sa foundation. Nakakarating kami kung saan-saang lugar, hindi lang sa Maynila. Yun. So yun na nga mga mahal nating kababayan. Alamin pa po natin kung sino po si Miss Mara Tamundong. Okay? Madam Mara, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong buting puso. Kasi alam namin, bagamat hindi ka pa senior, pero ang iyong puso at damdamin ay nasa aming mga senior citizen. Nawa, pagpalain ka pa ng ating Panginoon upang magpagpatuloy mo ang iyong gawain. Pero, hinihingi lang sana namin na magpahinga ka rin ng kahit konti. Kasi kita namin yung effort mo. Please give time also to your health. Well, siyempre, prayer namin yan na lagi kang pagpalain ng mabuting kalooban.